Isang truck na nagkakahalaga ng 800,000 reais ang nakatigil at hindi nagalaw sa loob ng 4 na buwang mahaba. 5 ng eksperto na mekaniko ang nagtangkang ayusin ito, ngunit bigo silang lahat. Ang may-ari, isang mayamang negosyante na tumangging sumuko. At ang tanging taong maaaring makalutas nito, isang taong palaboy, isang estranghero na laging nilalampasan ng mga tao na parang wala lang. Ito ay kwento na nagpapatunay na ang tunay na galing ay walang permanenteng tirahan. Mainit na Martes ng Marso noon at ang araw ay matinding sumasalamin sa mga salaming gusali sa kahabaan ng Avenida Paulista. Mabagal na naglalakad si Richard sa bangketa, tangan ang isang lumang kumot at isang plastic na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-aari. Mabigat at mabagal ang kanyang mga hakbang, hindi napapansin ng mga nagmamadaling tao, para siyang hindi umiiral. Isa lang sa maraming nilimot na kaluluwa sa gitna ng lungsod, isang taong iniiwasan ng tingin. Pero may nakasanayan si Richard. Tuwing tanghali, dadaan siya sa harap ng Torres Premium Mechanical Shop. Ang tindahang yon ay mas kahawig ng luxury showroom kaysa isang talyer, makintab ang sahig, salamin ang mga dingding at malinis ang labas. At araw-araw, sa nakalipas na 4 na buwan, nakikita ni Richard ang parehong truck sa loob ng service area, isang Mercedes-Benz Actros, malakas at kahanga-hanga, may matingkad na pulang cab, makinang na chrome grille, at dambuhalang gulong. Tila isang halimaw na gawa sa bakal. Isang makina na mas mahal pa sa karamihang bahay. Ngunit hindi ito gumagalaw. Nakatigil lang ito, tahimik at walang buhay, parang isang mamahaling obra na hindi gumagana. Mula sa likod ng gate nagmamasid si Richard. Nakikita niya ang malilinis na mekanikong palit-palitang nagtatrabaho sa makina. May mga nakakabit na computer, may mga pinalitang piyesa. Nag-aaway sila sa mga technical na bagay, ngunit iisa lang lagi ang resulta, hindi pa rin umaandar ang truck. Agad na nakilala ni Richard ang modelo. Kabisan niya ito. Sa paglipas ng panahon, nakita niyang sinubukan ito ng 5 mekaniko. Nasaksihan niya ang frustration sa kanilang mga mukha. Nasaksihan niyang pinalitan ng mahal na mga piyesa ng walang epekto. At higit sa lahat, nakita niyang palala ng palala ang galit ng may-ari. Si Fernando Torres ay imposibleng hindi mapansin. Matangkad, may uban, laging nakaayos sa mamahaling suit, taglay ang karismang likas sa isang boss. 3 beses kada linggo siyang bumibisita sa shop at sa bawat bisita lagi siyang sumisigaw. Narinig ni Richard ang ilan sa kanyang mga reklamo. "Mga inutil!" sigaw ni Fernando sa foreman. "Nagpa-import pa ako ng mga eksperto mula São Paulo, Rio, kahit sa Curitiba. Walang makapag-ayos. 800 milyong reais ang halaga ng truck na yan. 4 na buwang nakatambak. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nalulugi ko dyan?" Tahimik lang ang mga empleyado, nakayuko, walang umaangal. Pero si Fernando ay hindi lang basta may-ari ng garahe. Siya rin ang tagapagtatag ng Torres Transportes, isa sa pinakamalalaking logistics company sa rehiyon. Mahigit 200 truck ang nasa kanyang fleet, ngunit ang Actros, iba yon, direktang inimport mula Germany at may pinakabagong teknolohiya, kabilang ang Euro 6 engine. Ngayon wala na itong silbi. Hindi na iwasang matawa ni Richard sa irony. Isang dambuhalang imperyo ng logistics na paralisa dahil lang sa isang truck. Napakamoderno ng makina pero wala ni isa ang nakakaalam ng sira. Isang dagok sa pride ng taong naniniwalang pera ang sagot sa lahat. Nung Martes na iyon, huminto si Richard sa gate gaya ng dati. Pero may nagbago.
3 mekaniko ang nakatayo sa paligid ng truck mukhang bigo. Isa ang dahan-dahang nagsara ng engine cover na parang sumusuko. Ang isa na may tinanggal ang diagnostic scanner at umiling. Yung pangatlo, nagsindi na lang ng yosi at nakatingin sa sahig. Pinagmasdan sila ni Richard sa ayos ng mga gamit, mga piyesang nagkalat at kilos nila. Alam na niya kung ano na ang mga nasuri at alam din niyang tiyak mali ang tinitingnan nila. Inikot niya ang tingin sa buong truck, ang mga axle, suspension, fuel system at cabin. Napansin niya ang isang maliit na detalye malapit sa chassis. Isang bagay na madaling mamiss. Isang maliit na bagay na hindi makikita ng diagnostic computer. Pero alam ni Richard, buwan na siyang nagmamasid, sinusuri ang bawat bigong pagtatangka. At ngayon, sigurado na siya. Nahanap na niya ang tunay na problema. Biglang lumabas si Fernando mula sa opisina ng shop. Seryoso ang mukha. Lumapit siya sa 3 mekaniko, kasunod ang isang maliit na manager na may hawak na clipboard. "May bago ba?" tanong ni Fernando, matalim ang boses. "O pareho na naman ang palusot nyo?" Ang pinakamatandang mekaniko, nasa edad 50 marahil, ay pinunasan ng kamay at sinagot ng maingat. "Ginoong Torres, ni-review na po namin ulit ang buong electrical system. Pinalitan na ang fuel injectors, sinuri ang starter, na-test ang ECU." Hindi na siya pinatapos ni Fernando. At wala pa rin, ni hindi man lang umiilaw ang makina. Pumikit si Fernando at huminga ng malalim, pilit nagpapanatili ng composure. "Mercedes certified daw kayo," sabi niya. "May tools kayong 50,000 ang halaga, may tech support pa mula Germany, at sinasabi niyong wala kayong alam kung ano ang sira." Ang katahimikan ang nagsabi ng lahat. "4 na buwan!" Umugong ang boses ni Fernando sa buong talyer. 4 na buwang lugi. Dapat nasa kalsada na yung actros, kumikita, binabayaran ng sarili niya. Pero ano? Nandito lang, nakatenga, nilalamon ng alikabok, nagiging biro. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa kalooban ni Richard. Isang kakaibang halo ng pagkadismaya at tapang. Ilang buwan na siyang nakatayo sa gilid. Tahimik, hindi napapansin, sinusuri ang lahat. Natuklasan niya ang sagot na hindi nakita ng mga pulidong sertipikadong eksperto, pero isa lang siyang palaboy. Walang pangalan, walang ID, walang tirahan, walang dokumento, wala ni anumang nagbibigay sa kanya ng kredibilidad. At gayunman, may boses sa loob niya na nagsasabing ito na ang pagkakataon niya. Lumakad si Richard papunta sa entrada ng talyer. Agad siyang hinarang ng gwardya, isang malaking lalaking matigas ang tingin na nakatiklop ang mga braso. "Umalis ka na, pare. Wala kang lugar dito." "Kailangan kong makausap ang may-ari," sabi ni Richard. Paos ang boses sa matagal na hindi paggamit. Napatawa ng maikli ang gwardya. "May-ari, si Fernando Torres ba yan?" Mabilis niyang sinipat si Richard, maruruming damit, gusot na balbas, kupas na kumot na nakasabit sa balikat. "Seryoso ka ba?" "Alam ko kung paano ayusin ang truck niya," sagot ni Richard. Mas malakas ang tawa ng gwardya. "Siyempre alam mo." "Oo naman, ngayon umalis ka na bago ako tumawag ng pulis." Pero lumipad na sa hangin ang mga salita ni Richard. Lumingon si Fernando sa may tarangkahan. Tumama ang tingin niya sa lalaking nagsalita. Sandaling lumitaw ang pagkasuklam sa mukha niya. Pero sinundan iyon ng pagkamausisa. At sa huli, isang ngising may malupit na aliw. Lumapit siya sa gate. "Anong sinabi mo?" Tinitigan siya ni Richard nang hindi kumukurap. "Alam ko kung anong sira ng truck mo." Bumagsak ang katahimikan. Pagkatapos, sumabog sa tawa si Fernando, malakas, mapanuksong tawang umagaw ng pansin ng bawat mekaniko sa garahe. "Ikaw," sabi ni Fernando, itinuturo siya. "Sa tingin mo, maaayos mo ang actros ko?" "Oo," may nahong sagot ni Richard. Lumapit pa si Fernando, halos ilang talampakan na lang mula sa gate.
Linawin natin, sabi niya. Nagdala ako ng 5 top-certified na espesyalista, gumastos ng malaki sa diagnostics, tumawag ng mga engineer mula Germany. Tapos ikaw, isang pulubing galing sa kalsada, sa tingin mo mas alam mo kaysa sa kanila? Oo, sabi ni Richard. Tama yan. Tumawa ulit si Fernando at sa pagkakataong ito napatawarin ang ilang mekaniko ng alanganin. Yumuko ang manager halatang hindi komportable. Ang galing nito, pang-iinis ni Fernando. Mabagal siyang pumalakpak, sarkastiko. Turuan tayo ng pulubi tungkol sa high-tech na makina ngayon. Ipapaliwanag niya ang Euro 6 motor na parang tayo ang mga tanga. Hindi na tinag si Richard. E di papayagan mo ba akong subukan o hindi? Si Fernando Torres ay hindi basta negosyante. Itinayo niya ang kumpanya niya mula sa wala. Hindi bababa sa ganoon ang ipinagmamalaki niyang inuulit sa bawat panayam at sa bawat kwento ng tagumpay na ikinukwento niya. Anak ng isang may-ari ng maliit na tindahan, nagsimula sa iisang second-hand na Scania truck noong 1978. Ngayon sa edad na 52, pinapatakbo niya ang isang fleet na mahigit 200 truck at kumikita ng 80 milyong reais kada taon. Pero higit pa sa pagbuo ng kumpanya, bumuo si Fernando ng imahe, isang brand, imahe ng lakas at kontrol, isang taong hindi tumatanggap ng kabiguan, dumudurog ng mga palusot, naniniwalang ang anumang problema ay malulutas ng tapang at pera. Sa isip niya, nahahati ang mundo sa 2 uri ng tao, ang malalakas at ang mahihina. At siya, walang duda, ay kabilang sa mga malalakas. Ang Torres Premium ay hindi lang repair shop, simbolo ito ng kanyang filosofiya. Kumikinang na sahig, pader na salamin, pinakabagong imported na gamit, at mga profesional na sertipikasyon na naka-frame sa lobby. Pati uniforme ng mga mekaniko ay dinisenyo ng branding agency. Perpeksyon ang hinihingi ni Fernando. Malinis, moderno, pang-elite. Lahat maliban sa truck na yon. Dapat ang Actros ang magiging pride and joy niya. Ipinadala mula Germany. Fully customized na may satellite tracking, fuel-saving tech, at digital air conditioning system sa kabina. Isang koronang hiyas, 800,000 reais na puhunan na dapat manguna sa fleet niya. Dapat ganun nga, pero 3 linggo lang matapos dumating sa Brazil, nasira ang truck. Walang babala, walang paliwanag. Tumirik ito habang naghahatid ng kargamento at hindi na muling umandar. 4 na buwan na ang nakalipas mula noon. At halos mabaliw na si Fernando kakahanap ng paraan para ayusin niyon. Dinala niya ang top technician ng Mercedes-Benz Brazil. Nagbayad siya para sa remote consultation sa isang engineer sa Germany. Nagpalit siya ng mga piyesang mas mahal pa sa isang entry-level na kotse. Wala. At habang lumilipas ang bawat araw, mas nagiging malinaw na paalala ng kabiguan ang patay na truck na iyon. Isang peklat sa reputasyon ng lalaking ipinagmamalaki ang sarili bilang taong laging nakaayos ng lahat. Para kay Fernando, hindi lang pera ang usapin, kundi ang sinasagisag ng truck. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo, hindi sa isang makina, hindi sa isang misteryo, at lalong hindi mula sa isang lalaking galing sa kalsada. Hindi na lang ito tungkol sa sirang truck, hindi na para kay Fernando. Hindi na lang ito bakal at mga circuit na sumusuway sa kanya. Ngayon, habang kaharap niya ang maruming, mabahong lalaki, may mas malalim siyang naramdaman. Insulto. Pagkakasaling damdamin. Paano naglakas loob ang isang tulad noon, isang pulubing amoy ihi at paghihirap, na sabihing maayos niya ang hindi naayos ng mga espesyalistang mataas ang pinag-aralan. Para itong pangungutya. Alam mo ba, biglang sabi ni Fernando, nakatiklop ang mga braso at malamig na nakangisi. Papayagan kitang subukan. Napasinghap ang manager na katabi niya. Mr. Torres, pakiusap, hindi po kayo seryoso.
Tinaas ni Fernando ang isang kamay para patahimikin siya. Wala pa akong naging mas seryoso, buksan ang gate, papasukin siya. Tahimik lang na nakatayo si Richard sa likod pa rin ng mga bakal. Hindi siya gumalaw. Kinabahan ng gwardya at sumulyap kay Fernando, nag-aalinlangan. "Sir, ako ba'y nauutal?" Singhal ni Fernando. "Buksan ang gate. Ngayon." May pag-aatubili, pinindot ng gwardya ang isang button. Umugong ang gate at dahan-dahang bumukas. Pumasok si Richard, umalingaw-ngaw ang yapak niya sa walang kapintasang sahig na porselana. Halatang wala siya sa lugar, parang mancha sa isang bagay na malinis at perpekto. Kusang umatras ang mga mekaniko. May ilan pang tumalikod at palihim na tinakpan ng ilong, para bang nakakahawa ang kahirapan niya kapag nadikit. Nagpasikat si Fernando na umiikot-ikot kay Richard, halatang nag-e-enjoy sa eksena. "Makinig kayo lahat," sigaw niya puno ng pang-aasarang boses. Espesyal ang araw ngayon, manunood tayo ng masterclass mula sa ating bisitang propesor. "Ano na nga ulit pangalan mo?" "Richard, Professor Richard," anunsyo ni Fernando. Nakabuka ang mga braso sa sarkastikong papuri. "Ang lalaking magtuturo sa atin ng hindi nakita ng 5 sertipikadong eksperto." May ilang alanganing tawa mula sa staff. Walang nangahas tumawa ng malakas. Hindi mahulaan ang mood ni Fernando, pero kitang-kita sa mga mata nila ang paglibak. Hindi nag-react si Richard. Nakalak na ang focus niya sa track. Hindi pa rin tumigil si Fernando. "Sige, Profesor, ano sa tingin mo ang sira ng actros ko gamit ang lahat ng, sabihin na nating, kaalaman mo sa lansangan?" Dahan-dahang lumakad si Richard papunta sa truck. Tiningnan niya ito ng tahimik. Hindi may paghanga, kundi may pamilyaridad ng taong tunay na kabisado ang bawat bahagi nito. Bawat kawad, bawat sistema, bawat turnilyo. "Pwede ko bang tingnan sa ilalim?" Mahinang tanong ni Richard. Sumabog sa tawa si Fernando. "Sa ilalim?" "Oo naman. Tingnan mo kahit saan mo gusto. Dasalan mo pa kung kailangan." Tumawa ulit ang mga empleyado at mas malaya na ngayon. Dahan-dahang lumuhod si Richard. Umalangit-ngit ang tuhod niya. Gumapang siya ng kalahati sa ilalim ng truck, dikit ang dibdib sa malamig na tiles. At pagkatapos, wala. Ganap na katahimikan. Lumipas ang 2 buong minuto. Nabagot si Fernando at tinapik ang relo niya. "Hoy, Doc! May nakita ka ba diyan sa ilalim? O natutulog ka na?" Gumapang pabalik si Richard. Ang marumi na niyang damit ay mas napuno pa ng langis at grasa. Tumayo siya ng dahan-dahan, pinunas ang mga kamay sa kanyang damit. "Kailangan kong buksan ang hood," sabi niya. Umingit-ngit sa inis si Fernando at nagkaway ng eksaherado. Buksan ang hood para sa henyo. Lumapit ang isang mekaniko at binuksan ang latch. Umangat ang malaking harap ng actros. Isiniwalat ang komplikadong makina, siksik sa mga tubo, kawad, sensor at kumikintab na pyesa. Yumuko si Richard at sinipat ito. Gumalaw ang mga mata niya sa mga bahagi ng makina ng matalas at eksakto. Hindi siya humuhula, nagdadiagnose siya. Mabigat ang titig niya, parang taong libo na itong beses nagawa. Itinuro niya ang isang bahagi malapit sa engine block. "Na-check niyo ba ang common rail pressure sensor?" Napakurap ang pinakamatandang mekaniko, nagulat. "Oo, na-check na. Okay naman." "At ang injection control module?" Sagot ng isa pa, ngayon ay hindi gaanong sigurado. "Pinalitan na namin 2 beses." Iiling-iling si Richard ng dahan-dahan. Hindi yan. Ang problema na sa wiring harness, lalo na yung konektado sa crankshaft rotation sensor. May cold solder joint. Hindi stable ang koneksyon. Hindi ito nakikita ng scanner dahil hindi ito electronic error. Mechanical fault ito. Biglang nanahimik ang buong lugar. Sobrang tahimik. Nawala ang mapanuksong ngiti ni Fernando. "Paano mo, Bumuka ang bibig ng senior mechanic para magsalita pero walang lumabas. Nagpatuloy si Richard, muli niyang itinuturo ang makina.
Maling rotation reading ang nakukuha ng engine. Iniisip ng ECU na hindi tama ang posisyon ng crankshaft para mag-start, kaya binabara niya ang fuel injection. Malamang napansin niyo na gumagana ang high-pressure pump, pero hindi talaga umaapoy ang makina. Nagkatingin na ng mga mekaniko, nanlaki ang mga mata. Eksakto yun sa nangyayari. Pero ang harness hindi naman basta, simula ng manager. Cold solder, ulit ni Richard. Nangyayari iyan kapag hindi tama ang init sa pagkakabit ng kawad o may oxidation sa contact, humihina at nagiging hindi stable ang joint. Gumagana muna tapos biglang pumapalya. Kaya umandar ang truck ng 3 linggo. May bahagyang contact pa, pero nang lumala ang oxidation, tuluyan ng pumalya ang koneksyon. Lumapit si Fernando, seryoso na ang muka, wala na ang pang-uokray. Nanghuhula ka lang ba? Tanong niya, mababa ang boses. O talagang alam mo ang sinasabi mo? Tiningnan siya ni Richard nang hindi kumukurap. Hayaan mong palitan ko ang wiring harness, mahinahong sabi niya. Kung mali ako, itaboy mo ako. Pero kung tama ako... Tinaas ni Fernando ang kilay. Kung tama ka, ano naman? Edi pag-uusapan natin ang bayad. Napatawa si Fernando nang maikli at tuyo. Pero wala na ang sarkasmong kanina. May nagbago sa hangin. Nawala ang pangungutya. Napalitan ito ng kakaibang katahimikan, isang tahimik na pagtuon ng pansin. Hindi nagkakalat ng salita ang gusgusing lalaking ito. Nagsasalita siya na parang may alam. Tama ang mga termino. May lalim ang paliwanag niya. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Fernando. Mas maingat na ngayon ang tono. Ayusin ko muna ang problema, sagot ni Richard. Saka natin pag-usapan ang presyo. Huminto si Fernando, nag-isip. Pagkatapos ay lumingon sa senior mechanic niya. May harness ba tayo rito sa stock? May ekstrang piyesa tayo para sa buong electrical system? Kumpirma ng mekaniko. Mabuti, kunin mo. Ibigay mo sa kanya, sabi ni Fernando, itinuturo si Richard. Tingnan natin kung mangyayari ang milagro o isa lang itong pantasya ng kalsada. Nag-atubili sandali ang mekaniko pero sumunod. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya dala ang piyesa. Isang paikot na set ng mga kable at connector na nakabalot sa bubble plastic. Tinanggap iyon ni Richard gamit ang 2 kamay. Kahit marumi ang mga daliri niya, maingat ang pagkakahawak niya. Halos may paggalang, parang may hawak na sagradong bagay. Kailangan ko ng Phillips screwdriver, Torx T20 at extension bar, sabi niya. Malinaw at tiyak ang boses. Tumingin ang mga mekaniko kay Fernando para sa pahintulot. Kumaway lang siya, ibigay niyo ang kailangan niya. Ipinasa kay Richard ang mga gamit at hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagtrabaho siya agad. Hindi inalis ang tingin sa makina. Bawat galaw ay sinukat at sadya. Gaano katagal yan? Tanong ni Fernando sumulyap sa relo. 20 minuto, baka mas mabilis pa, sagot ni Richard. 20 minuto? Ulit ni Fernando, halatang nagdududa. Sinasabi mong magagawa mo sa 20 minuto ang hindi nalutas ng 5 sertipikadong tekniko sa 4 na buwan. Hindi sumagot si Richard, yumuko lang siya at nagtuon sa makina. Kumikilos siya ng may layunin, parang taong bumabalik sa pamilyar na lugar matapos ang mahabang panahon. Nanginig ang mga kamay niya sa umpisa, pero hindi iyon takot. Muscle memory iyon na muling nagigising. Nanood si Fernando, nanood din ang buong team. Bumuo sila ng tahimik na kalahating bilog sa paligid ng truck. Walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang mahinang click at kalansing ng mga gamit sa bakal. Mabilis na nahanap ni Richard ang sira na wiring harness. 3 safety screw at 2 clip connector ang humahawak dito. Nagtrabaho siya na parang surgeon. Walang sayang na galaw. Walang pag-aalinlangan. Ginagawa niya to parang pro. Bulong ng pinakamatandang mekaniko sa katabi niya. Baka tsamba lang, mahinang sagot ng isa. Baka narinig lang niya tayo at inulit. Pero hindi iyon tsamba. At unti-unti nang napapansin iyon ng lahat. Hinugot ni Richard ang lumang harness at itinaas sa ilaw.
Sinuri niya ito pulgada kada pulgada. Pagkatapos ay itinuro ang isang napakaliit na bahagi sa isang solder joint. Dito, mahina niyang sabi, basag ang solder point, lubos na oxidized. Iniabot niya ito sa pinakamalapit na mekaniko, tinanggap ng lalaki, itinapat sa ilaw at napatigil. Nakita niya, isang microbitak sa solder, halos di makita pero sapat para bumigay ang buong sistema. Mr. Torres! Sigaw ng mekaniko, nanginginig ang boses sa gulat. Pero hindi na siya pinatapos ni Fernando. Nakatutok ang mga mata niya kay Richard. Hayaan mo siyang magpatuloy, mariin niyang sabi. Kinuha ni Richard ang bagong harness. Ininspeksyon niya ang bawat connector, marahang hinipan para alisin ang alikabok, saka sinimulang ikabit ng eksakto. Hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Gumagalaw na ngayon na parang pianista, malinis, tiwala, sanay. Ikinlik niya ang bawat connector sa tamang pwesto, sinara ang mga clip at hinigpitan ng 3 screw sa tamang diin. Hindi maluwag, hindi sobra. Pagkatapos ay inayos niya ang mga kable, hinaplos ang mga ito para siguraduhing walang baluktot o nakaipit. 10 minuto na ang lumipas. Umatras si Richard, pinunasan ang mamantikang kamay sa kanyang damit at humarap kay Fernando. Handa na, sabi niya. Pwede niyo nang subukan ngayon. Hindi kumilos si Fernando. Tinitigan niya si Richard nang hindi mabasa ang mukha. Halo ng hindi paniniwala, kuryosidad at baka may bahagyang respeto. Carlos, tawag niya. Tumago ang pinakamatandang mekaniko at umakyat sa driver's seat. Nasa ignition pa rin ang susi ng truck. Nandoon lang ito buong panahon. Hindi ginalaw mula noong mamatay ang truck. 4 na buwan na ang nakalipas. Pinihit ni Carlos ang susi sa unang posisyon. Nabuhay ang dashboard, kumurap ang mga ilaw, gumalaw ang mga gauge. Biglang natahimik ang buong lugar, pinigil ng lahat ang hininga. Muling pinihit ni Carlos ang susi hanggang dulo. Sa isang iglap, wala, katahimikan lang. Tapos biglang bumuhay ang makina ng Mercedes-Benz Actros sa isang malakas na ugong na parang kulog. Hindi ito nag-alinlangan, hindi ito nabulol, malakas, buo at walang kapintasan ang hindi mapagkakamalang ungol ng 430 horsepower na muling nagising matapos ang 4 na buwang pagkakatulog. Agad itong humupa sa banayad at pantay na idle, kinumpirma ng digital dashboard. Lahat ay umaandar ng perpekto. Sa loob ng kabina, pabulong na sabi ni Carlos tulala, Diyos ko! Sa talyer, isang sabayang hingal ang pumutol sa katahimikan. Nagtinginan ang mga mekaniko nang hindi makapaniwala. Nakabuka ang mga bibig. Nahulog ang clipboard ng manager. Malakas itong kumalabog sa sahig, pati ang guwardiya ay lumapit ng ilang hakbang para mas makita. Hindi gumalaw si Fernando Torres, nakatayo siyang parang estatwa, titig na titig sa truck. Marahang umuugong ang makina, tumatakbo na parang hindi kailanman nasira. Pagkatapos ay lumipat ang tingin niya kay Richard. Nakatayo sa tabi ng nakabukas na hood, balot ng langis at pawis, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Wala sa mukha niya ang pagyayabang, walang ngiti, pagod lang. Patayin mo! Sigaw ni Fernando, paos ang boses. Sumunod si Carlos at pinatay ang makina. Bumalik ang katahimikan, pero iba na ang bigat nito ngayon. Mas malalim, may kahulugan. Dahan-dahang lumapit si Fernando kay Richard. Huminto siya, ilang pulgada na lang ang layo. Kitang-kita ang agwat nila, isang lalaking malinis, mayaman, naaamoy ang mamahaling kolon, at isang lalaking gusgusin, pagod, amoy ng buhay sa kalsada. Sino ka? Tanong ni Fernando. Tiningnan siya ni Richard. Wala akong pangalan, sabi niya ng mahina. Huwag kang magsinungaling, singhal ni Fernando. Hindi kayang ayusin ng walang tao ang inayos mo ngayon. Dati akong may pangalan, sagot ni Richard. Pero ngayon wala na. Nakatayo si Fernando, pilit inuunawa ang lahat. Ang lalaking ito, isang pulubing di niya kilala,
ang naglutas ng problemang hindi nalutas ng 5 espesyalista sa 4 na buwan. Nakapagtrabaho ka na sa mga truck dati, sabi ni Fernando. Hindi, sumagot si Richard. May alon ng galit ang umakyat kay Fernando. Hindi na dahil sa truck, kundi dahil sa nangyari. Ginawa niya itong katatawanan sa harap ng lahat. At ngayon, sa mismong harap nila, mas humusay pa ang pulubi kaysa sa mga profesional niya. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Fernando, mahigpit ang panga. Tumingala si Richard sa wakas. Sabi mo, babayaran mo ang doble ng hihingin ko. At babayaran ko, mabilis na sabi ni Fernando. Kaya sabihin mo na ang presyo mo. Huminga ng malalim si Richard, tahimik ang buong talyer. Lahat ng mata nasa kanya. Ano ang halaga ng milagro? Magkano ang katumbas ng pagbuhay sa isang truck na 800,000 reais? 5,000? 10? 20? Ayoko ng pera, sabi ni Richard. Napakurap si Fernando. Ha? Ayoko ng pera mo. Kung ganon, anong gusto mo? Lumingon si Richard sa paligid. Tiningnan niya ang makikinis na uniforme, high-tech na tools at perpektong sahig. Pagkatapos, tinignan niya ang sarili niyang mga kamay, basag ang balat, sira ang mga kuko, may mancha ng grasa at dumi. Gusto ko ng pagkakataon. Tumama ang mga salitang iyon na parang kulog. Isang stunned na katahimikan ang bumagsak sa garahe. Pati ang ugong ng mga makina sa malayo ay tila nawala. Nakatingin lang si Fernando, walang masabi. Nag-iba-iba ang emosyon sa mukha niya. Kalituhan, hindi paniniwala, pagkailang. Handa na sana siyang magsulat ng tseke. Madali yon. Walang kapalit. Pero ito, ang paghingi ng pagkakataon, iba yun. Pagkakataon, ulit ni Fernando, parang sa sarili. Oo, sabi ni Richard. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong gawin ang alam kong gawin. Gusto kong bumalik. Nagtinginan ng mga mekaniko. May ilan ang kumunot ang noo. Kinamot ng manager ang ulo. Hindi alam ang sasabihin. Nakatayo lang ang gwardya sa entrada. Tahimik na pinapanood ang sandali. At si Fernando, may mabigat na bagay na nabuo sa dibdib niya. Hindi inis. Hindi galit, mas malalim, mas hindi pamilyar. Hiya! Inalipusta niya ang lalaking ito, tinawanan, tinrato na parang basura sa harap ng buong team. Ginawa niyang palabas ang desperasyon ng tao. At ngayon, hindi paghihiganti ang gusto ni Richard. Hindi awa, hindi kahit pera. Dignidad lang ang gusto niyang mabawi. Lumulon si Fernando ng mariin. Ang pride niya sobrang laki para bumuo ng imperyo, pero sobrang marupok para sumira ng relasyon, ay parang bumara sa lalamunan niya. Sa harap ng lahat, mga tauhan niya, manager, mekaniko, guwardiya, napilitan si Fernando harapin ang isang katotohanang ayaw niya. Hinusgahan niya ang tao base sa itsura at lubusan siyang nagkamali. Ikaw, simula ni Fernando, pero nabasag ang boses. Nilunok niya ang paglakas loob at naglinis ng lalamunan. May mga dokumento ka ba? Meron. Lumang-luma na to, sabi ni Richard, pero nasa akin pa rin. Lumambot ang mukha ni Fernando. May matutuluyan ka ba? Tahimik na umiling si Richard. Ipiniit ni Fernando ang mga mata sandali at naglabas ng mabagal na buntong hininga. Nang muling dumilat, may nagbago sa mukha niya. Wala na ang kayabangan. Napalitan ito ng mas totoo, mas makatao. Anong buong pangalan mo? Tanong niya. Richard Garcia Reyes. Lumingon si Fernando sa manager. Isulat mo yan, Richard Garcia Reyes. Pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Richard. Nandito ka sa Lunes ng umaga. 8:00 eksakto. Ayusin ko ang papeles mo, bibigyan kita ng uniforme at... Huminto siya. At matutuluyan. Kahit pansamantala lang hanggang makabangon ka ulit. Natahimik ang buong talyer. Wala ni isang gumalaw. Tumingin si Richard kay Fernando. Nagsisimulang mangilid ang luha, pero hindi niya ito pinakawalan. Salamat, mahina niyang sabi. Bahagyang tumango si Fernando, hindi niya mahanap ang tamang salita para sumagot. Sa halip,
Mabilis siyang tumalikod at naglakad papunta sa opisina. Ayaw niyang makita ng kahit sino ang ekspresyon sa mukha niya. Pero bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya. Richard, tawag niya. Oo, niligtas mo ang negosyo ko ngayon. Nilalason ako ng truck na yan habang nakatingga. Mas malaki ang utang ko sa iyo kaysa sa trabahong ibinibigay ko. Umiling si Richard. Wala kang utang sa akin. Binigay mo lang ang eksaktong hiningi ko. Sandaling nakatayo si Fernando, saka pumasok sa opisina at isinara ang pinto sa likod niya. Isa-isa tahimik na bumalik sa kanilang pwesto ang mga empleyado. Nanginginig pa rin sa nakita nila. Nanatili si Richard sa tabi ng Actros, ang truck na nagbago ng lahat. Tinitigan niya ang mga kamay niyang balot ng grasa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagawa nila ang dapat nilang gawin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, parang siya ulit ang sarili niya. Mabagal na lumipas ang weekend. Natulog si Richard sa ilalim ng parehong silong na matagal na niyang tinutulugan. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may pag-asa siya. Noong linggo ng gabi, naligo siya sa banyo ng isang gasolinahan. Nilinis niya ang mukha, inayos ang buhok gamit ang mga daliri. Walang salamin, pero ginawa niya ang kaya niya. Pagsapit ng 6:30 ng umaga ng Lunes, nasa labas na si Richard ng Torres Premium. Nakasara pa rin ang gate, matiyaga siyang naghintay, may maliit na bag sa kamay, nasa loob ang mga lumang dokumento, maingat na itinupi. Bandang 7:40, dumating ang gwardiya. Siya rin ang parehong gwardiyang dati nagpapalayas sa kanya. Huminto ang lalaki at napatitig. Bumalik ka na nga talaga? Sabi ko babalik ako, sagot ni Richard. Nang bumukas ang gate, pumasok si Richard. Tahimik ang talyer, parang kakagising lang. Lumakad siya papunta sa pulang Actros, ang truck na muling nagpasiklab ng lahat. Eksaktong 8:00, huminto sa harap ang isang makintab na itim na Mercedes. Bumaba si Fernando, pulido pa rin gaya ng dati. Nakita niya si Richard at napahinto. Dumating ka, sabi niya. Oo. Tumango si Fernando at kumaway papunta sa opisina. Sumama ka sa kin. Sumunod si Richard. Unang beses niyang pumasok sa administrative wing. Malaki at elegante ang opisina, madilim na kahoy na kasangkapan, modernong mga computer at mga sertipikasyon sa dingding. Umupo si Fernando sa likod ng mesa. Maupo ka. Umupo si Richard, saka iniabot ang ID at work card, nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Luma at marumi na ang 2 dokumento, halos hindi na mabasa. Sinuri ni Fernando ang mga ito, maingat na dumaan ang mga mata niya sa kupas na tinta. Richard Garcia Reyes, binasa niya ng malakas. Ipinanganak noong 1970. Pinaglipat-lipat niya ang mga lumang pahina, assistant mechanic, technical supervisor, maintenance manager. Tumingala si Fernando. Nagtrabaho ka sa Transbrasil Logistica. Tumango si Richard. 12 taon. Binalikan ni Fernando ang huling tala. Ang huling record ay 2006. Ibig sabihin, 19 na taon na ang nakalipas. Tinitigan niya si Richard ng diretso. Anong nangyari? Yumuko si Richard. Nangyari ang buhay, sabi niya. Hindi yan sagot. Yun lang ang meron ako. Hindi na siya kinulit ni Fernando, kaya naman niya. Pero may kung anong nasa mukha ni Richard na nagsasabing ang kwento sa likod ng mga salitang iyon ay hindi dapat hukayin. Pagkaraan ng sandaling katahimikan, tumango si Fernando. Sige, aayusin ko ang mga papeles mo ulit. Medical check, uniforme, lahat. Tumayo siya. Pero bago lahat, kailangan mo munang maligo ng maayos at magsuot ng malinis. Dinala niya si Richard sa locker room ng mga empleyado. Binuksan ang isang kabinet. Inabot sa kanya ang bagong gamit. Maong asul na t-shirt, isang pares ng sneakers. Maligo ka muna, sabi ni Fernando. Nandyan sa loob ang lahat ng kailangan mo.
Pagtapos ka na, hanapin mo ako sa talyer. Tinanggap ni Richard ang mga damit, bahagyang nanginginig pa rin ang mga kamay. Bakit mo ginagawa to? Mahina niyang tanong. Huminto si Fernando sa pintuan, nakatalikod pa rin. Dahil pinatunayan mong mali ako, sabi niya, at dahil kailangan kong maging mas mabuting tao. Umalis siya nang hindi na naghihintay ng sagot. Mag-isa na ngayon, tumingin-tingin si Richard sa locker room. Ang malilinis na damit sa kanyang kamay, ang mainit na shower, ang salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, baka taon, nakita niya ang refleksyon niya, isang matandang lalaki, mahaba ang balbas, lupaypay ang mukha sa panahon, marumi, pagod, halos hindi na makilala. Pero sa likod ng lahat ng yon, may bumalik, pag-asa. Pumasok si Richard sa shower at tumayo sa ilalim ng mainit na agos ng tubig na parang walang katapusan. Masakit sa balat ang init, matindi at mapakla, pero masarap ang pakiramdam. Hinugasan niya ang mukha, kinuskos ang buhok, hinubad ang mga sapin ng buhay kalsada. Ang dumi at panghihina ng loob ay bumaba sa drain. Paglabas niya may nagbago. Isinuot niya ang malilinis na damit, amoy presko, parang fabric softener at bagong simula. Humarap siya ulit sa salamin. Nandoon pa rin ang mga kulubot, nandoon pa rin ang balbas, pero ngayon, mukha na siyang tao ulit, nariyan, totoo, nakikita. Bumalik siya sa talyer, nandun na ang team. Humina ang mga usapan nang makita siya, parang huminto ang oras sa kwarto. Lumapit si Carlos, ang senior mechanic. Magandang umaga. Magandang umaga, sagot ni Richard. Sabi ng boss, dito ka na raw magtatrabaho kasama namin. Bahagyang tumango si Richard. Inabot ni Carlos ang kamay niya. Welcome sa team. Matatag ang pagkakamay nila. Walang pag-aatubili, walang awa. Respeto lang. Isa-isa lumapit ang ibang mekaniko at nagpakilala. Wala nang biro ngayon. Wala nang tawa na laban sa kanya. Mga usisang tingin, tango ng pagkilala at marahil kaunting guilt lang. Pagkatapos pumasok si Fernando, may hawak na bagong-bagong coverall. Richard, sabi niya, ito ang opisyal mong uniforme. Simula ngayon, senior mechanic ka sa Torres Premium. May sandaling katahimikan. Ang sahod mo, 4,500, may meal vouchers pa at health coverage. Halos manghina ang tuhod ni Richard, hindi na siya kumita ng ganoong kalaki sa halos 2 dekada. Tinatanggap ko, sabi niya, nababasag ang boses. Mabuti, tumango si Fernando. Si Carlos ang magtuturo sa iyo ng lahat. Kung may kailangan ka, dumiretso ka sa akin. Lumingon siya sa team. Bahagi na ng team si Richard ngayon. Tratuhin niyo siya sa respeto na nararapat. Tumango ang lahat. May tanong ba? Tanong ni Fernando. Bahagyang tinaas ni Richard ang kamay. Saan po ako titira? Kinuha ni Fernando ang isang maliit na susi sa bulsa niya. May apartment ako para sa mga visiting technician. May gamit na at pwede kang tumira ron hanggang makabangon ka ulit. Walang renta sa unang 3 buwan. Tinanggap ni Richard ang susi. Malamig ito, mabigat sa palad. Para sa kanya, hindi lang ito susi. Ito ang bagay na matagal na niyang hindi nahahawakan. Isang tahanan. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, pabulong na sabi ni Richard. Umiling si Fernando. Hindi mo kailangan. Pinaghirapan mo to sa galing mo, sa kababaang loob at sa integridad mo. Huminto siya sandali. At may itinuro ka sa akin na mahalaga. Nilingon ni Richard, ano po? Tumingin si Fernando sa paligid, sa malinis na talyer, sa mamahaling kagamitan, sa mga empleyadong tahimik na nanunood. Pagkatapos ay tumingin siya kay Richard, ang lalaking galing sa kalsada na nagpapaalala kung ano ang tunay na halaga. Na walang saysay ang itsura, sabi ni Fernando. At mali ang paraan ko ng paghusga sa mga tao. Tahimik pero may layunin ang unang ilang linggo ni Richard sa Torres Premium. Palagi siyang dumarating ng maaga, 15 minuto bago ang shift. Isinusuot niya ang uniforme ng maayos, halos parang seremonya.
Nagtrabaho siya ng kalmado at nakatuon, bagay na humanga kahit ang mga veterano. Natural na naging gabay niya si Carlos, ang senior mechanic. Ipinakita niya kay Richard kung paano gumagana ang mga bagay, mga internal system, service protocol, inventory procedure. Pero hindi nagtagal. Napansin ni Carlos na hindi naman kailangan ni Richard ng gaanong gabay. "Mabilis kang matuto," sabi ni Carlos isang araw. "Hindi ako natututo," sagot ni Richard habang hinihigpitan ang bolt sa perpektong torque. "Naaalala ko lang." At totoo yun. Tuwing humahawak si Richard ng gamit, nagdidiagnose ng sira o lumulutas ng mechanical na palaisipan, hindi siya tumutuklas, bumabalik lang ang lahat. Paisa-isa, parang buhay na muling binubuo. At napapansin na rin iyon ng iba. Hindi lang magaling si Richard, may kutob siya. Naririnig niya ang maliliit na problema na hindi napapansin ng iba. Ramdam niya ang sira bago pa ito maging halata. Hindi lang siya nag-aayos ng makina, naiintindihan niya ito. Sa ika-10 araw niya, may customer na nagdala ng Volvo FH. Ang reklamo, isang pasumpong-sumpong na problema sa braking system, 2 magkaibang mekaniko na ang sumubok at parehong nabigo, nalutasin ang problema. Paulit-ulit bumabalik ang truck na may parehong reklamo. Nung araw na yon, nasa shop floor si Fernando nang bumalik ang kliyente, galit at sawang-sawa na. "Hindi nyo kayang ayusin ang preno?" sigaw ng lalaki. "Nagbabayad ako ng premium na presyo sa tinatawag nyong premium na garahe, tapos hindi nyo man lang maayos ang simpleng problema?" Kalma pa rin si Fernando, pero napansin ni Richard ang paghigpit ng panga nito. Kinamumuhian ni Fernando ang pagkabigo. Mas kinamumuhian niya ang mapahiya sa harap ng kliyente. "Mr. Almeida," sabi ni Fernando, kalmado pero matatag, "aayusin natin to ngayon din." Nakatiklop ang mga braso ng kliyente, halatang hindi kumbinsido. Binuksan ng mga mekaniko ang service order, pero kitang-kita sa mga mukha nila ang pagkadismaya. Napalitan na nila ang brake pads, pinalitan ng discs, nagpalit ng fluid, ininspeksyon ng ABS, at sinuri ang hydraulic system. Lahat ay pumapasa sa test sa loob ng shop. Pero pagdating sa kalsada, bumabalik ang problema. Sa di kalayuan, pinupunasan ni Richard ang kamay gamit ang basahan. Narinig niya ang lahat. At kilala niya ang problema. Lumapit siya kay Carlos. "Pwede bang ako muna ang tumingin?" tanong niya. Tumingin si Carlos kay Fernando na tumango bilang pahintulot. Lumapit si Richard sa Volvo, pero imbes na dumiretso sa preno, umakyat siya sa driver's seat. Inayos niya ang salamin, umupo na parang magmamaneho. Pagkatapos, nang hindi pinaandar ang makina, dahan-dahan niyang inapakan ang brake pedal. 1 beses, 2 beses, tapos ilang beses pa. Nagmasid siya, ramdam ang pressure, sinuri ang resistensya. Bumaba siya, naglakad sa likod ng truck, humiga sa malamig na sahig at tumingin sa ilalim ng chassis. Wala pang 2 minuto siyang nandoon. Nang tumayo siya, ibang-iba na ang itsura niya. Hindi siya nanghuhula. Alam niya. "Nahanap ko na ang problema," sabi ni Richard. Lumingon sa kanya ang lahat. Ang iritadong kliyente, ang naguguluhang mga mekaniko, at si Fernando na ngayon ay masinsing nakatingin. "Pressure regulator valve sa rear axle," paliwanag ni Richard. "Wala ito sa tamang calibration, kaya pumapalya ang preno." Kumunot ang noo ng kliyente. Anong ibig sabihin niyan? Kapag walang karga ang truck, normal ang kilos ng sistema. Pagpapatuloy ni Richard. Pero kapag may karga, nagkakamisbalance ang pressure. Sa mga kurbada, hindi pantay ang kapit ng rear brakes. Doon ito pumapalya. Lumapit ang isang mekaniko, "Pero na-test na namin ang valve." "Na-test nyo pero walang karga ang truck," sagot ni Richard, kalmado pero matatag. "Lumilitaw lang ang problema kapag mabigat ang load. Kailangan nyong i-recalibrate base sa maximum load ng truck." Mahabang katahimikan ang sumunod. Humarap ang kliyente kay Fernando. "Tama ba siya?"
Tumingin si Fernando kay Richard. Bahagyang nanikip ang mga mata niya, hindi dahil sa pagdududa, kundi parang respeto. Kung sinasabi ni Richard na yan ang problema, sagot ni Fernando, iyan nga ang problema, aayusin natin ngayon din. Nagtrabaho si Richard sa ilalim ng truck sa susunod na 1 oras. Inayos niya ang valve, sinukat ang pressure levels, nag-simulate ng iba't ibang bigat, at fine-tune ang sistema hanggang magtugma ng perpekto ang lahat. Pagkatapos, inanyayahan niya ang kliyente para sa test drive. May tamang bigat na ang truck. Makalipas ang 20 minuto, bumalik sila. Ngayon, ibang-iba na ang mukha ng customer paglabas niya. Perpekto yun, sabi niya dumiretso kay Richard. Inabot niya ang kamay. 3 magkaibang shop ang di nakaayos nito. Naayos mo sa loob ng 1 oras. Nang awkward na kinamayan ni Richard ang kliyente, hindi sanay sa papuri. Pagkaalis ng customer, tinawag ni Fernando si Richard papunta sa opisina. Maupo ka. Umupo si Richard kinakabahan. Hindi niya alam kung lumabis ba siya. Sandaling tahimik si Fernando, nakatingin lang sa kanya, tapos ngumiti siya. Totoong ngiti. Niligtas mo ang isa sa pinakamahal naming kliyente, sabi ni Fernando. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos niya rito bawat taon? Umiling si Richard. 120,000 reais. May fleet siyang 15 truck. Lahat dito nagpapaservice. Yumuko si Fernando pasulong, kalmado ang boses. Niligtas mo ang relasyon natin sa negosyo dahil lang sa pag-adjust ng pressure valve. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi, sagot ni Fernando. Lumampas ka pa roon, nagpakita ka ng technical na kutob na hindi kayang ituro ng kahit anong diploma. Huminto siya. Saan mo natutunan ang lahat ng to, Richard? Hindi mo pa talaga ikinukwento sa akin. Napalingon si Richard sa bintana. Sa labas, nakaparada sa araw ang pulang Actros, ang truck na nagbago ng buhay niya. Sa Trans-Brazil ako nagtrabaho, marahan niyang sabi. 12 taon, nagsimula akong assistant, nagtapos akong technical manager. Ako ang namamahala sa 80 truck. Mabigat sa alaala ang boses niya. Magaling ako, sobrang galing sa ginagawa ko. Marahang tumango si Fernando. So, anong nangyari? Mahabang katahimikan, tapos sa wakas nagsalita si Richard. Nagkasakit ang asawa ko, cancer. Ginastos ko lahat, ipon ko, bahay ko, kotse ko. Nangutang ako, sinubukan ko ang lahat. Nabasag ang boses niya, pero hindi pa rin sapat. Pinunasan ni Richard ang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Pumanaw na siya. Mahina niyang sabi, at ako, hindi ko kinaya. Bumagsak ako. Nalugmok sa depresyon, nagsimulang uminom, nawalan ako ng trabaho. Tapos, nawala na rin ang lahat. May humigpit sa dibdib ni Fernando. Tinawanan niya ang lalaking ito. Binaliwala, tinrato na parang basura. Pero ngayon naiintindihan na niya. Ang lalaking nasa harap niya ay nawalan ng lahat dahil sa pag-ibig. Richard, ako! Huwag mo nang sabihin, banayad na putol ni Richard. Pinapahid ang luha. Binigyan mo ako ng pagkakataon nung wala ni isang tumingin sa akin. Higit pa yon sa inakala kong karapat-dapat ako. Tumayo ng tuwid si Fernando. Malinaw at matatag ang boses niya. Mas karapat-dapat ka kaysa sa iniisip mo. Lumapit siya. Simula ngayon ipopromote kita. Senior Technical Supervisor ka na. Ikaw ang mangunguna sa lahat ng komplikadong diagnostics. Sahod. 6,500 reais. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Mr. Torres, ako, walang pagtutol, putol ni Fernando. Pinaghirapan mo yan higit sa 1 beses. Una sa Actros, tapos sa Volvo, at sa bawat umaga na dumarating ka ng maaga at nangunguna sa magandang halimbawa. Tumayo si Fernando at inabot ang kamay niya. Hindi ka lang mekaniko, Richard. Isa kang maestro. Inabot ni Richard ang kamay at nakipagkamay. Wala siyang mahanap na salita. Paglabas niya ng opisina, naghihintay ang team. Si Carlos ang unang ngumiti. Supervisor, ha? Sabi niya, karapat dapat.
Walang bakas ng inggit sa boses niya, puro paghanga. Noong gabing iyon, bumalik si Richard sa maliit na apartment na ibinigay ni Fernando. Simple, tahimik at kanya. Naligo siya ng mainit, nagluto ng payak na hapunan at umupo sa sofa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak siya. Pero hindi iyon luha ng lungkot. Luha iyon ng pag-alis ng bigat, ng pasasalamat, ng paghilom. Bumagsak siya ng pinakamalalim na kaya ng tao na walang pamilya, bahay, dignidad. Pero ngayon, unti-unti siyang tumataas muli. Hakbang-hakbang, dahan-dahan, matatag dahil natutunan ng isang mapagmataas na lalaki ang kababaang loob. At dahil si Richard, hindi kailanman tuluyang binitiwan kung sino talaga siya. 3 buwan na ang lumipas mula nang unang pumasok si Richard sa mga tarangkahan ng Torres Premium at nagbago ang lahat. Nirerespeto na siya ng buong team. Walang kapantay ang karanasan niya. Siya ang humaharap sa pinakamabibigat na problema, nagtuturo sa mas batang staff at siya na ang nilalapitan ng lahat para sa gabay. Pero marahil ang pinakamalaking pagbabago ay hindi kay Richard, kay Fernando Torres ito. Ang dating nakakatakot na negosyante ay nagsimulang tumingin sa sarili. Napansin niya kung paano naaapektuhan ng mga salita niya ang mga tao. Nakita niya kung paanong yumuyuko ang mga empleyado kapag dumadaan siya. Kung paanong takot, hindi respeto ang pumupuno sa silid kapag pumapasok siya. At nabahala siya ron. Isang umaga, nagpamiting si Fernando para sa buong team. 15 empleyado ang nagtipon sa training room. Nagpalitan sila ng kabadong tingin. Karaniwan, ang meeting na tinatawag ng boss ay may masamang balita. Pumasok si Fernando. Tumayo siya sa harap ng lahat at huminga ng malalim. Tinawag ko kayo rito dahil may mahalaga akong sasabihin. Huminto siya sandali. Ginugol ko ang maraming taon sa pagbuo ng kumpanyang ito at sa kung anong punto, naging taong ayoko na. May mga naguluhang tingin sa loob ng silid. Naging mayabang ako, pagpapatuloy niya. Sobrang taas ng hinihingi. Sumisigaw kung kailan dapat nakikinig. Inaasahan ng perpeksyon nang hindi nagbibigay ng suporta. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Richard. At pinakamasama, hinusgahan ko ang mga tao base sa itsura, hindi sa kung sino sila talaga. Binalik ni Richard ang tingin, kumikislap ang mga mata. Pinaalala sa akin ni Richard ang isang bagay na nakalimutan ko, hindi nagsusuot ng brand ang dignidad. Hindi laging naka-Amerikana ang talento at ang tunay na respeto ay nakukuha sa ugali, hindi sa pera. Tumingin si Fernando sa buong grupo. Simula ngayon, mag-iiba na ang mga bagay. Binuksan niya ang isang papel at nagsimulang magbasa. Una, wala nang sisigaw sa talyer na ito. Aayusin natin ang pagkakamali sa pag-uusap, hindi sa pagpapahiya. Nanlaki ang mata ng ilang mekaniko sa hindi makapaniwala. Ikalawa, sasagutin ng kumpanya ang technical training. Kung gusto niyong umunlad, ako ang magbabayad ng courses. May mga bulungan ng tuwa na kumalat. Ikatlo, maglulunsad tayo ng quarterly bonus system. Kapag nagtagumpay ang team, lahat makikinabang. Dahan-dahang tinaas ni Carlos ang kamay. Mr. Torres, bakit po biglang ganito? Ngumiti si Fernando. Isang pulubing nag-ayos ng truck. At hindi mo lang inayos ang truck na yon, dagdag ni Fernando. Bahagyang nababasag ang boses. Inayos mo rin ako. Tumingin siya kay Richard. Halika rito sa harap, pakiusap. Tumayo si Richard, hindi komportable sa pansin, at dahan-dahang lumakad papunta sa unahan kung saan nakatayo si Fernando. Nang una kang dumating dito, tinawanan kita. Pinahiya kita sa harap ng lahat. Tinrato kitang wala. Amin ni Fernando, matatag pero mabigat ang boses. Pero kahit ganun, sumagot ka ng may grasya, profesional, may dignidad. Iniabot niya ang kamay kay Richard. Salamat hindi lang sa pag-ayos ng aktros, kundi sa pagpapaalala sa akin kung anong klaseng lalaki ang dapat kong maging. Kinamayan siya ni Richard.
Hindi siya makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan niya sa tindi ng emosyon. Ang palakpak na sumunod ay hindi lang magalang, malalim, totoo at puno ng respeto. Umalingaw-ngaw ito sa garahe na parang alon. Pagkatapos ng meeting, pinakiusapan ni Fernando si Richard na pumasok ulit sa opisina. May gusto akong imungkahi, sabi niya. Gusto kitang gawing technical manager. Sa totoo lang, ikaw na ang gumagawa ng trabaho. Papormalin lang natin. Itinulak niya ang kontrata sa ibabaw ng mesa. Sahod, ₱9,000, may company car ka rin at parte sa kita. Nakatitig si Richard, tulala. Manager? Tumango si Fernando. Magaling si Carlos. Pero kahit siya, sinasabi niyang may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Yumuko siya pasulong, seryoso. Plano kong magpalawak, magbubukas ng pangalawang lokasyon. Kailangan ko ng taong pinagkakatiwalaan ko, taong may bisyon para mamuno sa technical na bahagi. Nag-atubili si Richard. Hindi ako sigurado kung ikaw yon, banayad na putol ni Fernando. Lagi mo nang dala yan. Kailangan mo lang ng taong maniwala sa iyo. Ngumiti siya. At sa totoo lang, kailangan ko rin ng taong nagpapaalala sa akin na manatiling nakatapak sa lupa. Taong bumabalikwas sa akin sa kung ano talaga ang mahalaga. Kaya, tatanggapin mo ba? Tumingin si Richard sa mga kamay niya, dating marumi, nanginginig sa gutom at kawalan ng pag-asa. Ngayon, matatag, sanay, nirerespeto, tinatanggap ko. Nakangiti si Fernando at marahang pinatamaan ang mesa sa tuwa. Perpekto, papormalin natin sa Lunes. Lumabas si Richard, tulala pa rin. Naglakad siya sa bakuran ng garahe at huminto sa tabi ng pulang Actros, ang makinang bumaligtad ng buhay niya. Lumapit si Carlos, nakangiti. Kaya boss, sabi niya, totoo ba? Manager ka na raw ngayon? Tumango si Richard, pinoproseso pa rin. Mukhang ganun nga. Tinapik ni Carlos ang likod niya. Karapat dapat, hindi mo lang niligtas yung truck na yon, niligtas mo ang buong shop na to. Sumulyap siya sa opisina, at sa tingin ko niligtas mo rin ang boss. Tumingin si Richard sa bintana, nasa tawag si Fernando. Pero may nagbago, iba ang tindig nito. Mas malambot, mas magaang. Kayang magbago ng tao, mahina niyang sabi, kapag nahanap nila ang tamang dahilan. Nung gabing yon, tumawag si Richard sa isang lokal na shelter kung saan dating siya natutulog sa pinakamasamang panahon ng buhay niya. Nakausap niya ang coordinator. Gusto kong tumulong, sabi niya. Gusto kong magbigay ng parte ng sahod ko. At kung may kilala kayong may karanasan sa mekanika, gusto kong bigyan sila ng pagkakataon. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos sumagot ang babae na babasag ang boses. Richard, hindi mo alam kung gaano kalaki ang ibig sabihin niyan. Alam ko, sagot ni Richard, dahil naranasan ko na yon. Pagkababa niya ng telepono, ngumiti siya, nasarado ang bilog. Binigyan siya ng pagkakataon. Ngayon, siya naman ang magpapasa nito. Dahil sa huli, iyon ang tunay na mahalaga, hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung ilang buhay ang natatamaan mo. 6 na buwan na ang lumipas mula noong araw na inayos ni Richard ang Actros at hindi na pareho ang Torres Premium. Pareho pa rin ang mga tools, hindi nagbago ang gusali, pero ang enerhiya, ang atmosfera, ibang-iba na. Mas marami ng ngiti ang mga tao, mas marami ng tawa. Mas may yabang sa trabaho, hindi takot. Ngayon, bumabati na si Fernando sa bawat isa tuwing umaga, tinatawag sila sa pangalan. Kinukumusta niya ang mga pamilya nila. Nakikinig siya. At napapansin ng lahat. Ang resulta kita sa lahat, lumundag ng husto ang customer satisfaction, tumaas ng 40%. Kumikinang ang mga online review, may bagong kliyente linggo-linggo. Tapos isang umaga ng Setyembre, tinawag ulit ni Fernando si Richard papunta sa opisina. Pero ngayon, hindi siya nag-iisa. Katabi niya may lalaking nakasuit, isang abogado. Richard, sabi ni Fernando, ito si Dr. Marcelo, abogado ko.
May inihanda siyang mga papeles para sa iyo. Umupo si Richard, may kaba. Ang mga legal na dokumento, bihira siyang bigyan ng mabuting balita. Ini-slide ni Fernando ang folder papunta sa kanya. Buksan mo! Dahan-dahang binuklat ni Richard ang mga pahina, binasa ng mga mata niya ang mga salita, tapos biglang nanlaki ang mata niya. Ito ay partnership, sabi niya, halos pabulong. Tumango si Fernando. 15% ng Torres Premium ay sa iyo, sabi niya. Hindi regalo, hindi awa. Pinaghirapan mo to. Binago mo ang kumpanyang ito at karapat-dapat kang maging bahagi nito. Tumingin si Richard sa kanya, hindi makapaniwala, walang masabi. Sa tingin ko, hindi ko kayang tanggapin to, sabi ni Richard, nanginginig ang boses. Kaya mo at tatanggapin mo, sagot ni Fernando, banayad pero matatag. Bahagyang ngumiti. At kapag binuksan natin ang bagong shop, ikaw ang mamamahala ron, kukuha ka rin ng 15% doon. Hindi na napigilan ni Richard, tumulo ang luha. 6 na buwan lang ang nakalipas, natutulog siya sa sementado, nakalimutan, wasak, hindi nakikita. At ngayon, magiging partner na siya sa isang kumpanyang milyon ang halaga. Bakit? Tanong niya, mabigat ang emosyon sa boses. Bakit mo to ginagawa para sa akin? Tumayo si Fernando at lumapit sa bintana. Sa labas, nakita niya ang team niyang nagtatrabaho ng magkakasundo. Nagtatawanan, nagtutulungan. Iba na ang lugar na ito ngayon. Kasi hindi mo lang inayos ang truck ko, Richard. Mahina niyang sabi, inayos mo rin ako. Humarap siya pabalik kay Richard. Nagiging taong hindi ko naman gustong maging ako noon. Mayaman oo, pero mapait. Nirerespetuhan dahil sa takot, hindi sa paghanga. Nagtatayo ako ng malaking bagay, pero pakiramdam ko walang laman. Sumandal si Fernando sa mesa, kalmado at bukas ang loob. Naalala ko dahil sa yo ang mga nawala sa akin. Kababa ang loob, habag, pagiging tao. Ngumiti ulit siya. Ngayon, ngumingiti na ang mga empleyado ko kapag pumapasok ako. Dumadalaw na ulit ang anak kong babae. Sabi niya, mas magaang na raw ako. Pati tulog ko mas mahimbing. Pinunasan ulit ni Richard ang luha. Truck lang naman ang inayos ko. Hindi, sabi ni Fernando. Pinagaling mo ang kumpanya, isang pamilya, at isang lalaking hindi man lang namalayang nawawala na siya. Iniabot niya ulit ang kamay. Kaya partners, tatanggapin mo ba? Mahigpit iyong hinawakan ni Richard, walang pag-aalinlangan. Tinatanggap ko. Nilagdaan nila ang mga papeles. Ginawang opisyal ni Dr. Marcelo, abogado ni Fernando. Nang mapirmahan ng huling dokumento, kumuha si Fernando ng bote ng champagne mula sa maliit na refrigerator. Isang tagay, sabi niya, nagsalin ng 2 baso. Para saan? Tanong ni Richard. Itinaas ni Fernando ang baso. Para sa mga pangalawang pagkakataon, para sa maling unang tingin, at para sa mga pulubing mas mayaman ang espiritu kaysa sa mga milyonaryo sa bulsa. Nagtagayan sila. Maya-maya tinipon ni Fernando ang buong team sa bakuran. May tensyon. Ang mga anunsyo ng boss sa buong shop ay hindi basta-basta. Tumayo si Fernando sa maliit na plataporma, nakatutok ang mata sa kanyang mga tao. May mahalaga akong ibabahagi, sabi niya. Opisyal ng partner si Richard sa Torres Premium, 15% ng kumpanyang ito ay kanya na. Sumabog ang palakpakan, mahigpit na niyakap ni Carlos si Richard. Isa-isa, lumapit ang mga mekaniko para batiin siya. Nang humupa ang ingay, tinaas ulit ni Fernando ang kamay. At may dagdag pa, simula ngayon, bawat empleyadong mahigit 2 taon na rito ay magkakaroon ng profit sharing. Isang alon ng gulat na katahimikan ang dumaan sa crowd. Pagkatapos ay masayang hiyawan. May ilang umiyak ng lantaran. Hindi ito charity, sabi ni Fernando. Pagkilala ito. Kayo ang tumulong bumuo ng kumpanyang ito. Karapat-dapat kayong makabahagi sa magiging kinabukasan nito. Huminto siya sandali. Nagsimula ako ng negosyo 20 taon na ang nakaraan para yumaman at nagawa ko yon. Pero sa daan,
Nakalimutan ko kung paano maging tao. Tumingin siya kay Richard at pinaalala sa akin ni Richard, tinuruan niya akong mas mahalaga ang dignidad kaysa sa estado. Tapos si Richard naman ang nagsalita. Umakyat siya, halatang hindi sanay pero tapat. Hindi ako mahusay magtalumpati, panimula niya. Pero alam kong magsabi ng salamat. Tiningnan niya ang mga tao, mga katrabaho niya, bagong pamilya niya. 6 na buwan ang nakalipas, wala akong kahit ano, walang bahay, walang trabaho, wala man lang pangalan. Ngayon, meron na akong lahat ng yon at higit pa. Huminga siya ng malalim. Kung nahihirapan kayo ngayon, pakiusap, huwag kayong sumuko na wala sa akin ang lahat. Pero isang pagkakataon ang nagbago sa buhay ko. Huminto siya at ngayon sisiguraduhin kong maibibigay ko rin ang parehong pagkakataon sa iba. Bumalik ang palakpakan, mas malakas pa kaysa kanina. Pagkatapos magalisan ang mga tao, tumayo si Richard sa tabi ng pulang Actros, ang truck na nagsimula ng lahat. Lumapit si Fernando sa kanya. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Na isang sirang truck ang nagligtas ng 2 buhay, sagot ni Richard. Tumingin si Fernando sa makina. Nakakatawa. No, akala ko mekanikal lang ang problema. Humarap siya kay Richard. Pero ang totoo, ako ang tunay na problema. Ngumiti si Richard. At inayos mo. Hindi, sabi ni Fernando. Tayo, magkasama. Tahimik silang tumayo ng magkatabi. 2 lalaking magkaiba ang mundo. Pinagtagpo ng kapalaran at kabiguan. Ang isa, nawalan ng lahat pero hindi sumuko. Ang isa, nakamit ang lahat at muntik nang mawala sa sarili. Niligtas nila ang isa't isa dahil ang pinakamagandang kwento ay hindi tungkol sa perpektong tao. Tungkol ito sa mga basag na taong piniling bumuo muli. Tungkol sa mga mapagmataas na natutong magpakumbaba bago mahuli ang lahat. Sumulyap si Richard sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na minsang nanginginig sa gutom, na nag-wrench sa mga eskinita. Ngayon ay humahawak ng partnership at layunin at hindi na lang sila nag-aayos ng makina ngayon, nag-aayos na rin sila ng buhay. Minsan binabasag tayo ng buhay hindi para tapusin tayo, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong magsimulang muli. Kailangan lang ni Richard ng isang pagkakataon. Baka may taong naghihintay rin ng kanya. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-iwan ng like at komentong nagsasabi kung ano ang pinakanagpabigat sa puso mo. Ang suporta mo ang tumutulong para makapagbahagi pa kami ng mas maraming kwento ng pangalawang pagkakataon at pagbabago ng tao. Tulungan nating makarating ang mensaheng ito sa taong kailangang makarinig nito.